Leta, ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga Bakit sa naman? sa controversial Bakit naman? affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung Hindi ba- masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siyang may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Humarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Pinagtatanong nga eh. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun pwede na yun eh. Ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung credibility ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yun ng notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnunotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, tayo niyang tawagin. Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabina ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Nasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula, hindi ba siya? Opo. Yun mga kababayan, tumpak na tumpak ang sinasabi dito ni Senator Marcoleta dahil itong si Senator Lacson booking na booking sa paglilihis nga po dito sa nagiging investigasyon. May credibility pa ba mga kababayan itong nagaganap ngayong investigasyon dito sa flood corruption nito nga pong Marcos administration? Hindi na po ito flood control mga kababayan, flood not control corruption na po ang tawag natin dito. Ito po siguro ang magandang itatawag mga kababayan kasi po mayroon na po tayong mga senador na sila po mismo deliberately talagang sinasadya nilang ilihis ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay ang mga investigasyon para lang po wag tamaan ang mga pangalang hindi mabanggit-banggit, hindi mabanggit-banggit. Ayon ngayon kay Senator Escudero, nang mabanggit po ito mga kababayan, nagkaroon po ng matinding sibakan, nagkaroon po ng matindi pong balitaktakan patungkol nga po dito nang nabanggit po itong pangalang Martin Romualdez. Ito kasi siguro mga kababayan ang isang main point. Pag ito po ang bumagsak, malamang sa malamang, bagsak din kung sino ang nasa likod nito mga kababayan. Nako, grabe po, grabe ang mga nangyayari po ngayon mga kababayan. Ito pong mga witnesses, ginigiba po ang mga credibility at ang nakakagulat dito, sama-sama po sila ngayon upang gibain po mismo ang kredibilidad ng isang magiting attorney, magaling na senador na Marcoleta. Ang tanong, ano kaya ang masasabi dito ng kapatirang INC dito sa kanilang senador, or sa kanilang kapatid or member nilang senador na gumagampan lang naman ng kaniyang tungkulin bilang isang senador mga kababayan. Kayo ba, ano ang inyong masasabi rito? Dahil ngayon po, pinuputakti na, binabanatan na po si Marcoleta ng kabi-kabila po, hindi lang po kapwa niyang mga politiko, kundi iba pa po mga social media at mga mainstream media ngayon mga kababayan ang bumabanat at bumibira dito sa credibility ni Senator Marcoleta. Grabe mga kababayan, isa pong matindi pong naganap dito, mayroon pong isang matinding naganap dito mga kababayan na ito daw po si Marcoleta ay mukhang siya pa ngayon ang sasampahan ng ethics complaint, Matindi po ito mga kababayan. Mayroon po tayong video dito at nako, itong si Senator Lacson, nako, mukhang booking ang kanyang ginagawa dito, ang estilo ng paglilihis. Eto mga kababayan, ang asawa po at pamilya ni Marcoleta tumugon na, sumagot na po patungkol dito sa isyo.
Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, paki-like, share, subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Hindi na po tayo magtatagal dahil na mahaba po ang ating video. Ito po mga kababayan, sumagot na po si Senator Marcoleta dito po sa nangyari sa kanyang asawa na dinadawit po ngayon. Dinadawit po ngayon, at ito nga pong si Senator Marcoleta ay ibig niya pong paimbitahan ito pong mga congressman, 17 pong congressman na mga binanggit po na mga diskaya. Kung kaya't dito mga kababayan ay mukhang matindi po ngayon ang nangyayari, rigudon po ngayon mga kababayan. Ito, kagabi lang po, lumabas po ito rito sa Bilyonaryo Channel mga kababayan, ang ito pong matinding paninira at ang sagot po ni Senator Marcoleta at kanyang anak patungkol po dito, atin pong kasunod na mapapanood. Panoorin muna natin tong news mga kababayan. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang tindi agad mga kababayan ng pinakaunang headlines, nabisto ang koneksyon. Kumbaga para bagang ang dating, talagang may anomaly ka agad yung kanilang binabalita na nabisto di umano itong asawa ni Senator Marcoleta. Tuloy natin. Ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatandaang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses.
para sa Agenda Week. Kita nyo mga kababayan kung paano po nila kinokonektad dito, no? Sa ngayon ay wala pa daw pong tugon dito sa Senator Marcoleta. Well, sa kanila po yun, balita nila yan. Ano ho? Mayroon na po. At ito po ang kanyang tugon patungkol dito, no? Pero bago natin tunguhin ang kanyang tugon, tumugon din po muna rito na una ang kanyang anak, mga kababayan. Ano ho? At babasahin din po natin ang post ni Congressman Paulo Marcoleta. Pero bago yan mga kababayan, nakita nyo yung sequence of event, no? Ikinunik muna na ito daw pong kaugnayan ng asawa ng Senator Marcoleta dito sa insurance ng mga diskaya, mayroon daw po, di umano. Tapos dire-diretso ngayon doon sa project na sinasabi ni Senator Lacson, mga kababayan. Kumbaga, pinatutunog talaga nila na may konektado, may anomaly dito po sa asawa, no, ni Senator Marcoleta, no, papunta nga po dito sa mga diskaya. So, ang dating para bang dahil nga dito sa kanilang mga balita, maaring sumama ang imahe at mawalan po ng credibility itong si Senator Marcoleta. Naniniwala ba kayo dyan, mga kababayan? Ako'y sarili kong opinion, ano ho? Hindi basta-basta magigiba ang tinatawag na credibility ni Marcoleta kung ganito lang po ang kanilang gagawing atake. Sapagkat makikita nyo naman, mga kababayan, ito po ay sinabi nga po dito, independent, ano ho? Well, hindi po tayo ang magpapaliwanag kung ano nga ba talaga ang sitwasyon ng asawa ni Senator Marcoleta, kundi mismo ang anak ni Senator Marcoleta. At pagkatapos nito, ito naman po ay si Senator Marcoleta ang mapapanood po natin mismo kung ano talaga ang sinasabi niya patungkol dito. Nag-post po kagabi, agad-agad itong si Paulo Henry Marcoleta, at ito nga po ang sinasabi niya. Kayo ang bistado, Bilyonaryo News Channel. Bistadong-bistado ang bias ninyo. Ayan mga kababayan, ang banat dito sa report or balita po nitong Bilyonaryo News Channel kung paano po nila bakbakan ito nga pong ang asawa ni Senator Marcoleta. Bistado daw po kayo, Bilyonaryo News Channel, sa pagiging bias ninyo. O ano ang ibig sabihin nito? My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. So, ano ang nabisto ninyo? That there is no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and the companies of the Discayas. Baluktot naman ang istorya ninyo. Ang dami nyo naman malilinlang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Ganito na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa. Yan po ang sinabi ni Paulo Henry Marcoleta, isa rin pong congressman. Mga kababayan, pakinggan nyo nga uli itong balita ng news channel, itong bilyonaryo. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Dante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Discaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Okay, wala pa siyang sinasabing detalye. Ano ba ang nabisto, no? Ano ba ang nabuking nila? Ano ba ang kaugnayan nito pong mga Marcoleta dito sa mga Discaya? Konektado ang asawa ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Discaya. Bata is a notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Discaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Ayun, no? Independent, mga kababayan. Independent. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation.
Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo. Ayun na mga kababayan. So ito na. Nakita na po natin ang paliwanag dito ng anak ni Senator Marcoleta. Ito naman po ngayon ang mismo na pong sinabi ni Senator Marcoleta patungkol nga po dito sa sinasabing nabisto daw po. Ano ba ang nabisto, Senator Marcoleta? Panoorin po natin mga kababayan. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw may bahay, sir, ay independent director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano po yung masasabi, sir? Yun ang konektado. Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito, sir, nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo, yung mga bayarang channels yan Aha. Mga bayarang media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Mm-hmm. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemay-ari, wala siyang connection sa management, wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro pero wala siyang relation sa mga shareholders. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Ngayon, kung halimbawa yung mga Diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataon siya ay isa sa mga independent directors, ano bang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng o baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay yun nga baka ano bang pangalan ng insurance na? Stronghold Insurance. Oh, yan baka yung mga sasakyan ninyo kinover ng Stronghold. So, masama ba 'yon? Opo. Ito lang lahat na lang hahanapin ng mga taong 'yan para siraan lang ako sapagkat nakikita naman ninyo ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat. Takot na takot. O yan. Takot na takot pala sila mga kababayan. Mabanggit ang pangalan ng nanginginig po silang lahat. Kayo ba mga kababayan, independent na reaksyon ng taong bayan? Sige nga, i-comment nyo nga. Ano ba ang inyong reaksyon, opinion at nararamdaman pag tuwing nababanggit na ang pangalang Martin Romualdez? Sino-sino sa tingin ninyo ang nanginginig? At sino-sino sa tingin ninyo yung mukhang gustong pagtakpan at gustong ilihis pag nababanggit na ang pangalang Romualdez? Mga kababayan, i-comment nyo po yan sa baba. Ito po ay, wala po tayong rito independent po ito. Wala pong bayad, mag-comment lang po kayo. Sa tingin ninyo, sino ba ang tinutukoy
ni Senator Marcoleta, sino-sino. Mukhang, sa tingin ko lang sarili kong opinion, marami po sila dyan. Marami po sila ang takot na takot at nanginginig pag nababanggit ang Martin Romualdez. Ganyan sila ngayon kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin nyo siguro. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni... Diba? Diba mga kababayan? Takot na takot sila. May karugtong pa yan mamaya kasi ipapatawag talaga yan ni Senator Marcoleta, ito pong mga congressman na dati-dati ang iingay nito sa 125 million Secret Intelligence Confidential Fund ni Vice President Inday Sara Duterte sa impeachment. Napaka-iingay nito mga Easy. Napaka-iingay nila noon. Ngayon, ang tahimik na nito mga timawa na to. Ang tatahimik na nito mga Judas Barabas Estas na ito mga kababayan. Tingnan nyo asan na yung mga tahimik na yan? Pakita ko lang sa inyo, mga kababayan Ito, nasan na yon? Nasan na? Ito Asan na? Ito. Di ba? Nabanggit po ito, mga pangalan na ito. Ayan Representative Vargas. Ang ingay nito mga ito. Pero ngayon, ang tatahimik na nito mga nabanggit na ito tungkol dyan sa flood corruption. Hindi ito po flood control. Flood corruption, maliwanag po sa sikat ng araw. Flood corruption po ang nangyari dito mga kababayan. Ngayon, natatahimik nyo. Dati, masyado kayong madada. Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga sa kontrobersyal na affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siya may-ari ng signature halimbawa? Ayan mga kababayan, hindi ba siya interesado na ipatawag, ipatawag ang yung abogado? Kung siya nga ba talaga ang gumawa noon. Ito mga kababayan, ang post na to, witness na nagkanta kay Martin Romualdez at Zaldico, maaring makasuhan ayon kay Lacson. Lacson, ang tindi mo. Biruin mo yan. Mayroong nagwi-witness, siya patuloy ang makukulong. Ibang klase talaga ngayon mga kababayan, only in the Philippines. Yung witness, yung nag-witness ngayon, dito sa billion-billion flood corruption, ito patuloy ngayon ang maaaring makulong. Dati, pagka nagnakaw ng isang kaing na mangga, kulong ka agad. 1 kilong kamatis, 1 kilong bigas, kulong ka agad. Di ba? Pero pag mayayaman, ang nasasangkot, katakot-takot, may mga kakampi ka pa. Na supposed to be, dapat ito yung magpoprotekta dahil nanumpa itong mga ito Manumpa para sa kapakanan ng taong bayan. Mantsakin mo, nagsalita itong itong witness na si Marine Sergeant Guteza, siya patuloy ngayon ang madidiin at makukulong. Instead na puntahan, patawag mo ang abogado na ang sinasabi nila itong abogada, mga kababayan, ay nagtatrabaho rin dyan po sa BJMP na mayroon pa rin naririnig tayo na ito ay may conflict, Bawal po daw yan. Dapat iisa lang yung trabaho mo. Ngayon, kung sabihin na natin dalawa, gusto mo talagang kumita ng marangal, ang tanong, ikaw ba dapat ang humarap doon? Tama ba ang ginagawa ng mga abogado na nagpapanotary public pero wala ka doon? Mabubuking ka talaga nito, Lacson at saka ikaw na abogada. Magkakabukingan talaga. Kung ako kay Senator Marcoleta, sa bagay, mukhang baka ipatawag din ni Senator Marcoleta kung ayaw ipatawag ni Lacson Matakin nyo mga kababayan, paliwanag mo, bakit ka may perma doon? Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness sa magitan ng notaryo. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Pinagtatanong nga Correct. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun, pwede na yun
Oh, ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, patayin niyang tawagin. Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga isyu kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabina ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Grabe talaga, no? Nagpapalusot pa itong si Lacson, huling-huli sa kanyang palusot, no? Kaya problema mo na yun. Ikaw ang naglilihis, Di ba? Problema mo na yan. Wala namang problema din yun kung patawag mo lang para ma-confirm. Di ba? Ba't ayaw mo ipatawag? Ngayon, kung ayaw mo ipatawag, so, ibig sabihin, ito mga kababayan, sarili ko lang opinion Ayaw ko kung magsasang-ayon kayo lahat dito. Kung ito si Lacson, ipapayag na lang, na basta na lang sampahan ng kasuhan itong si Gutesa na sinasabing di umano perjury. So ibig sabihin, mga kababayan, lumalabas sa sarili kong opinion, itong ginagawa rito ni Lacson ay wala rin silbi. Tama hindi? Wala rin kwenta. Hindi rin pala ito valid. Hindi rin pala ito legal. Yung panunumpa nila dyan, wala rin palang silbi yan. Gets niyo mga kababayan? So kung ganitong gustong palabasin ni Lacson na parang babaliwalain lang niya ito at mas kakabig pa siya at ililihis pa niya at papaburan pa niya yung argumento ng sinasabing abogado ko na nagsasabi na hindi daw siya ang pumirma at dahil dyan kailangan kasuhan ng perjury itong si Gutesa sa pamimigay ng perma kung ano man. Ibig mo sabihin, ini-honor mo yon na hindi mo imbestigahan at lalabas ngayon, winawalang kwenta mo itong inyong Blue Ribbon Committee. Yung panunumpa nyo. Ito'y tanong ko lang Opinion na tanong mga kababayan. Sige, tuloy tayo. Diretsyon natin. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Opo. Okay. Ano pong aasahan naman ng taong bayan? Mga kababayan naalala nyo kanina itong nagbalita, itong bilyonaryo, mga kababayan. Itong bilyonaryo na ito. Mayroon tayong kapapasok lang sa ating bubwet ito. Ma'am, good AM. Ang chairman ng bilyonaryo, itong bilyonaryo na to, nagbalita na may kaugnayan daw si ang asawa ni Senator Marcoleta, bistado daw, Ayon dito, Ma'am, good AM. Ang chairman ng bilyonaryo ay si Ray Marfil, dating Yusik and close friend ni Pinoy. Siya ang head ng Maro ni Pinoy. Dating Yusik and close friend ni Pinoy. Yan daw po ang may-ari yung dating tawag nito, ang chairman ng bilyonaryo. Yun pala. Yung chairman pala nitong bilyonaryo, itong nagbabalita mga kababayan, ay dati po siyang Yusik and close friend ni Pinoy. Kilala nyo si Pinoy, di ba mga kababayan? Hindi ko na i-elaborate pa kung ano ang ibig sabihin nito. Kayo na ang komunikta kung ano ang kaugnayan nito sa mga dilawan. At nasaan na ngayon ang mga dilawan, mga kababayan? Ano ba ang sigaw ng mga dilawan ngayon? Sigaw ba ng mga dilawan ngayon, Marcos resign? O Marcos, manatili ka muna dyan? Tuloy! Sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, kayo po ay pupunta sa Senator Marcoleta. Tanong ko sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat
yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi eh. Nalilisya na, sabing gano'n eh. Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan o umusga dyan, Aljo. Opo. Okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong Pinakamatapang nagsalita ng mga kababayan. Oh. Ito yun. Ako naniniwalang matapang talaga yun mga kababayan kasi, di ba? Nung tinanong siya kung ni Senator Bato kung mayroon ba siyang proteksyon, ano sagot nito? Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ayan mga kababayan. Ayan. Ang nagsalita na ang isa sa pinakamatapang na witness, no? At ito nga ay si Gutesa na may baril at handa pong paglingkuran ang bayan. nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganun i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala dyan sa pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Opo, pwede ko ba mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga asawang Diskaya, bagabat ito'y kinumpirma na ng DOJ protected witness sa mga ito? Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Maraming salamat. Yan nga po mga kababayan, di ba? Nagugulat na lang tayo kay Buying, parang sulpot, lulubog, lulitaw. Pagkatapos, bigla na lang bibit-bitin ang mga witness habang ongoing pa yung ginagawang pagdinig. Parang hindi talaga nire-respeto, no? Hindi nire-respeto, hindi po nire-respeto nitong mga kababayan, nitong ni Boyeng, ito nga pong itong pagdinig sa Kongreso mga kababayan. So nakakalungkot dahil sa Senado. Hindi po nire-respeto. Basta na lang po ito si Boyeng darating, no? Basta na lang po siya darating at magsasalita diyan na ito na ganito na ganon mga kababayan. So ayan, no? Ay nako, dinidiscredit nila. Takot na takot sila rito kay Marcoleta mga kababayan sapagkat ito nga, tingnan nyo si Marcoleta kasi lang ang may lakas ng loob, no, para ipatawag ito pong mga kongresista. Panoorin pa po natin ito mga kababayan. Mga nabanggit po ng mga kongresista ay desidido po si Senator Marcoleta na ipatawag po itong mga ito, na samantalang itong si Lacson naman mukhang ayaw pong ipatawag. Ayaw nila ipatawag nang sinasabi na nga, ang sagot lang ni Lacson kasi may courtesy parliamentary. Anak ng courtesy na yan. Courtesy pa nung nagnakaw sila, nung nangurakot sila, may courtesy ba yun? Grabe mga kababayan. So dito talaga makikita natin kawawa ang taong bayan pagka wala po tayong mga katulad ni Marcoleta na mga senador na maninindigan 7:42 ang ating oras. Nasa linya natin si Senator Rodante Marcoleta. Kadante, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Apo, bago po dun sa insurance at sa inyong witness, dito muna sa pinakahuling binasa kong balita, ipinipilit ho ba ninyo o talagang ang gusto ba ninyo ay ipatawag talaga ng Senado ang mga kongresistang nababanggit sa hearing? Di ba dapat ganun lang? Unang-una, yung kauna-unahang witness na sumigaw sa mga pangalan ng mga sangkot ay yung Diskaya. Kauna-unahan yun eh. 17 mga miyembro ng Kongreso ang kanyang isinigaw. Wala, pinagtakpan lang eh. Hindi man lang sila inanyayahan. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. Nang tanungin ko sila kung halimbawa nandito si Saldico, kung tatawagin, ibinara ba naman yung interparliamentary courtesy daw. Pinaalala ko sa kanila, hindi ba ako si Representative Tiangco, tinawag ko rito sa magitan ng imbitasyon. Yung interparliamentary courtesy, hindi nakasulat sa bato yon. Hindi absolute yon. Nasa choice ng isang inimbita mo kahit membro siya ng Kongreso kung gusto niya. Kaya nga hindi namin ginagamit yung subpoena eh. Yung subpoena kasi merong puwersa yon na pamimili. Sapilitan na yon. Sapilitan yon. Pero yung invitation lang. Tulad ng ginawa ko kay Representative Toby Tiangco, malaya at voluntaryo siyang pumunta ron. 2 beses pa nga pumunta ron eh. O pagkatapos ngayon, sasabihin nila, interparliamentary courtesy. Hindi mo dapat gamitin yun. Parang, nahalata nyo na, nagtatakip na sila talaga eh. Pagka congressmen, takot na takot sila. So para sa inyo, kahit imbitasyon lang, kung hindi dadalo, bahala na sila. Tama lang naman yun, na imbitasyon lang. Kung halimbawa wala naman silang itinatago at malaya silang gustong magpahayag, bakit naman hindi sila makarating? Hindi lang isasabpina, no, kadate? Hindi kami nagsisimula sa sabpina dahil ngayon ay may pagkasapilitan yon. May konting ng kortesiya yon. Ngunit pagka inimbita mo, hindi ba, nasa sa kanya na yung kung pauunlak ang kanya o hindi. Okay. Dapat naman siguro magpaunlak sapagkat nakasalang ang pangalan mo eh. Ayaw mo maglinisin ang pangalan mo. Isa kang iniluklok ng taong bayan. Nagtitiwala sa iyo ang mga constituent mo. Ayaw mo magpaliwanag alang-alang na lang sa constituent mo? Huwag na sa'yo. Huwag na sa pamilya mo. Paano yung constituent mo? Yun nga mga kababayan, di ba? Ito tuloy, ang aking pananaw dito, lumalabas parang dalawa, no? Parang nagmumukha talaga kayong guilty. At nagmumukha kayong takot dito sa Congress, itong mga senador. Ito yung sarili nating pananaw, ha? Opinion natin to mga kababayan. Kayo ba? Same ba tayo ng mga opinion? Lumalabas ngayon dito, parang itong mga senador ay kung hindi sila takot na takot, nagmumukhang guilty itong mga kongresista at nagmumukhang binibaby ng mga senador itong mga kongresista na nabanggit. Dahil ayon nga kay Senator Marcoleta, invited lang naman. At ayan nga, in-invite si Congressman Toby Tiangco, pumunta naman. So, pwede ba ipagpalagay ng taong bayan na hindi naman kayo pinilit? So, hindi naman kayo sinubpina, which is invite lang kayo at pumunta naman ito si Toby Tiangco. Hindi ba pwedeng ipagpalagay at mauopinyonan kayo ng taong bayan na guilty kayo? Ayaw ninyo kasing ipagtanggol ang inyong sarili. Lumalabas mga kababayan, ayaw na nga nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. At lumalabas na nga silang guilty, mukhang binibaby pa sila nitong mga senador. Binibaby ng mga senador, utakot din ang mga senador sa mga kongresista. Tanong ko lang ito at opinion ko na naman mga kababayan. Tanong na may kasamang opinion. Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Alin doon yung tama sa sinabi ko? Tanong o opinion? At tumpak ba yun o hindi? Comment nyo na rin dyan mga kababayan, ha? Represent mo sa Kongreso. Hindi ba kaya ganun din ang mangyari kung meron pong senador na mabanggit sa House, ipatawag din ng House?
O yan, mga kababayan. Maganda itong tanong ni Tunying, ano? Kasi para bagang nangyari, parang gantihan na. O, anong sagot ni Senator Marcolita if ever na magkaganito? Ipatawag din ng House. So, nasa na sila, ibitahin din. At palagay ko dapat pumunta rin yung senador. Ano naman ang masama doon? Yun mga kababayan. Kung tanong nga, no, kung sakasakaling imbitahin, ganun din ang gawin. Bumawi din itong mga congressman dahil nga sa mayroon din naman silang in-aid of legislation na kapangyarihan para mag-imbestiga din. At ipatawag din itong mga senador, no? At gawin nga nila ito katulad ng sinasabi ni Marcolita. Sagot naman niya, ano naman problema doon? Sa tingin ko, kung wala ka rin, ako sa akin na lang to, kung wala ka rin tinatago na senador ka, bakit hindi ka rin pupunta? Kaya pag hindi ka pumunta, senador ka man, congressman ka man, pinatawag ka sa anumang komite, pag hindi ka pumunta, may iwan sa taong bayan na guilty ka. Mga kababayan, yun lang naman ay opinion ko lang yun. May iwan yun sa mata ng taong bayan. Ngayon, kung yun ang gusto nyo maiwan sa mata ng taong bayan, edi huwag kayong pumunta. Correct? Opo. Saka on the other hand, sa isang banda, tama po kayo doon, Dante, yung parang ang dating po kasi ng mga nagpaliwanag doon sa hearing ng House Infracom, naging self-serving dahil teritoryo nila yun eh. Pero kung sa Senado sila nagpaliwanag, iba nga ang magiging dating, Dante, no? Sa akin, kung walang dapat na itago, walang tinatago. Ayun naman ay sang-ayon sa kanilang sinumpaang obligasyon sa mga mamamayan sapagkat mga public figures na po tayo, inihalal po tayo ng ating mga kababayan eh. Pinagtiwalaan po tayo ng kanilang boto eh. Kaya kailangan kapag ka nababahiran po yung pangalan na yun sapagkat nakakapit po yung pagtitiwala na ibinigay sa inyo ng mamamayan, nasa sa inyo po ang obligasyon para linisin nyo na lang alam sa kanila. Yun ang aking panuntunan, yun ang aking alam na dapat gawin. Sangayon sa inyong sangayon sa inyong sinumpaan sa taong bayan, dapat magpunta kayo. Dapat lang na pumunta kayo. At para lang talaga mga kabayan, malinis ang inyong mga pangalan, di ba? Ganon dapat, no? Ganon dapat. Aantayin niyo pa ba? May post dito si Kiko Barzaga, mga kababayan. Female engineer and contractor killed in Ilocos Norte. Breaking news. Sa tingin niyo mga kababayan, anong katotohanan tungkol dito? Hindi ko pa ito masyado na kung nabalitaan no? Pero post ito ni Congressman Kiko Barzaga, mga kababayan, At napansin ko lang yung Ilocos Norte, mga kababayan. Yan po ay nababanggit ni Governor Chavit Singson. At ang congressman diyan ay walang iba kundi ang anak nitong ni BBM na Marcos, itong presidente natin. At ayon nga kay kay Governor Chavit Singson, mukhang may Alzheimer's daw yata itong si BBM dahil hindi binabanggit yung Ilocos. At mukhang napansin din natin ito doon sa mga Diskaya, mga kababayan, na nasita nga ni Senator Marcolita. Yung page 30, hindi binanggit. Ang laman pala noon ay Ilocos Norte. May pinagtatakpan ba dito, mga kababayan? Aantayin nyo pa ba kung totoo man itong balita na ito na mayroon ng nasawi na contractor, engineer and contractor na babae sa Ilocos Norte? Ayan, mga kababayan, sinugi na. Ano kaya ang kinalaman nito? Ano kaya ang maaring makuhang dito sa taong ito? Bakit kaya siya pinatay? Mga kababayan, kayo na ang mag-analyze dyan, no? Kayo na ang mag-isip-isip dyan kung ano po ang nangyayari, no? Yan po, no? Ay, nako. Nakakalungkot. Sino-sino kaya ang maaring may kinalaman dito, mga kababayan? Ayan po, ang isang congressman ng Ilocos Norte.
anak ni Marcos Jr. Ay, anak ni BBM. Samantala mga kababayan, punta nga tayo sa dahig. Kumustahin natin si Tatay Digong, ang kanyang kalagayan. Ito po. Nawalan daw ng malay sa loob ng kanyang kwarto sa ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya giit ng anak niyang si Vice President Sara Duterte, hindi na makatao ang sitwasyon ng dating Pangulo habang nakakulong. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sumailalim daw sa mga laboratory test si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa The Hague, Netherlands. Ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, natagpo ang walang malay sa sahig ang kanyang ama sa loob ng kwarto sa detention facility ng International Criminal Court. Batay raw ito sa nakuha nilang impormasyon sa mga source sa ospital. Hindi raw agad ipinaalam sa pamilya Duterte ang aksidente. Wala rin daw ibinigay na paliwanag. Git ni VP Sara, bukod sa hindi na makatarungan ang kondisyon ng ama sa loob ng detention center, hindi na rin daw ito makatao. Kinumpirma naman ng legal counsel ang dating Pangulo na dinala sa ospital si Duterte kung saan tinitignan na posibleng cranial at brain injury. Lahat daw ito alam na ng Administrasyong Marcos matapos ipa-welfare check ang dating Pangulo. Git naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, banta na sa kalusugan ni Duterte ang pananatili niya sa ICC. Kaya dapat daw pagbigyan na ang hiling ng kampo ni Duterte na interim release. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. Kung talaga nangyari ang insidente yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. Una nang sinabi ni VP Sara na nakahanap na sila ng bansa na tatanggap sa ama sakaling aprubahan ng pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Pero hindi niya tinukoy kung saang bansa. Sinabi naman ng Malacanang na tatanggapin ng Administrasyong Marcos ang anumang desisyon ng ICC sa posibleng interim release. Matatanda ang ipinagpaliban ng ICC ang hearing para sa confirmation of charges laban kay Duterte noong September 23. Hindi raw kasi Ano daw mga kababayan ang sinabi ni Marcos? Balikan nga natin sa sinabi ni Marcos mga kababayan. Sakaling aprubahan ng pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Pero hindi niya tinukoy kung saang bansa. Sinabi naman ng Malacanang na tatanggapin ng Administrasyong Marcos ang anumang desisyon ng ICC sa posibleng interim release. Matatanda ang ipinagpaliban ng ICC. Tatanggapin pala ng Malacanang kung sakasakali nga magdesisyon ng ICC na i-release na si Tatay Digong. Ang hearing para sa confirmation of charges laban kay Duterte noong September 23. Hindi raw kasi maayos ang kalusugan ng dating Pangulo ayon sa kanyang kampo. Samantala, bumanat naman ang anak ng dating Pangulo na si Congressman Paulo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Nag-post kasi si Trillanes ng larawan sa labas ng ICC at may caption na relax lang daw dahil nasa loob pa si Duterte. Naghahanap buhay lang umanong abogado nito. Si Trillanes ang nanguna sa pagsasampa ng kasong Crimes Against Humanity laban kay Digong sa ICC. Nagbabalita mula sa Frontline. Kita nyo mga kababayan, ito pa lang si Trililing ang bumisitang kapal ng mukha, di ba? Kayo ba mga kababayan? Relax lang po, nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Kita nyo mga kababayan. Tingnan nyo to. Ito pa lang pinadala nung ito daw ang pinadala ng welfare, nag-welfare check. Mga kababayan, sabi dito na si Trililing pala ang pinadala ng bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan. Hindi po malayong mangyari mga kababayan dahil napakadelikado po na ito, no? Kalaban po mismo, sila mismo ang nagpakidnap, sila mismo ang nagpadala dyan kay Tatay Digong. Tapos sila mismo ngayon ang titingin dyan. Kung anong mangyari kay Tatay Digong, sila talaga ang dapat sisihin dito. Kasama na po itong ICC. Itong ICC po, kriminal po talaga ito eh. Hindi po ito kangaroo court po ito, MPE po yung court na ito ng mga kababayan. Kasi kayang-kaya lang po nila ang isang matanda, no? At yung pinagkakaisahan. At katulad nga po dito na isang wala po sa tamang wala na sa tamang pagpamumuno itong Presidente Marcos ngayon. Nakikita niyo naman mga kababayan unti-unti na po nagbabaliktaran, unti-unti na po nag-aalisan na itong kanyang mga pinagkakatiwalaan. Ang latest nga dito si Mayor Magalong, di ba? Ako sarili ko lang tong pananaw mga kababayan. Hindi ko kayo dadamay, pero bahala kayo, i-comment niyo sa baba kung anong pananaw niyo kay Mayor Magalong. Ang latest si Mayor Magalong, di ba? Nag-resign.
Ako, naniniwala ako, hindi basta-basta magre-resign si Mayor Magalong kung hindi yun matinding rason. Mayroon siyang hindi nagustuhan dyan. Maaari, ito mga kababayan, sarili ko lang itong pananaw, maaari may ipinapagawa sa kanya na labag doon sa kanyang prinsipyo. Ano yung prinsipyo ng isang sundalo, isang magiting na alagad ng batas? Diba? Maglingkod ng tapat, pagsilbihan ng tapat ang taong bayan o ang bansang Pilipinas. Kayo na ang humusga, mga kababayan, kung ano ang gustong ipagawa sa kanya at bakit siya nag-resign. Kasi dati naman mga kababayan, di ba? Napaka-interesado naman talaga eh. Puri-puri naman niya talaga si Marcos eh. Di ba? Pero bakit siya magre-resign? At bakit ngayon lumalabas? Mukhang papunta na sa kanya ngayon. Mukhang titirahin na siya ngayon. Dahil ayan na, naglabas na ng issue. Ganito po katalamak ang administrasyon na ngayon, mga kababayan. Pag nagsasabi ka ng totoo, makukulong ka. Pag kumampi ka sa mga Judas Barabas Istas at mga flood corruption, ay todo suporta ka. Kasama pa ng mga senador. Wala pa kong babanggitin ng mga pangalan. Kung todo takipan ang nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan, yan po ang isang maliwanag na katotohanan at nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa. Antay-antay na lang tayo, mga kababayan, dahil ayon nga kay dating congressman Mike Defensor, no? Marami pa pong mga kasamahan. Ito pong si Sergeant Gutesa na maaaring lumantad. At samahan po sa laban, samahan po sa mabuting laban at tamang laban upang ipagtanggol po ang bayan. Laban po dito sa mga kurap at mandarambong magnanakaw ng lilimas ng pera ng bayan. Mga kababayan, maraming salamat kung nakarating ka sa dulo ng video ito. Huwag kang mahihiyang mag-comment at nang mapusuan natin kung tagasang ka, pakilagay mo na rin. Siyempre pa, magkita-kita tayo muli. Pilipinas, as always. Bye-bye!